Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kamain sa Guitarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half na February 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo sa Guitarius. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung warning na pwedeng lumabas. Hindi yung negative warning yun para magkaroon din na idea kung mga bagay o sitwasyon na pwedeng maiwasan, maging aware, o anong idea man yan. Sa Guitarius. Meron kang dog, meron kang ram. Sabay ganun, no? Okay, merong protection from a powerful friend. When it comes sa friend kasi is pwedeng kapatid mo, magulang mo, anak mo, kung sino man yan. Diba? Ibig sabihin, may tao na they want to protect you. Or ikaw, gusto mo siyang protektahan, vice versa natin. And may tao na matigas ang ulo. Ma-aggressive person. Maybe you are dealing kay Aries. Yan. Kung sino man ito, no? Na minsan nakikinig, minsan hindi nakikinig. Kung ano man yan. Pwedeng isa sa friend mo. Or isa sa mga loyal mong tao. Pwedeng gano'n. Or pwedeng ikaw rin ito. Diba? Na yung point na yon. And nandun din na may mga bagay ka na pinag-iisipan. You have the bow. You are highly thought of. Kung ano man yan. Hindi ko alam kung why. Ganun. Nagiging loyal ka naman. Kung ba, sa relasyon, loyal ka naman pero may iniisip ka. O kaya sa mga bagay-bagay mo sa sitwasyon mo na pinag-iisipan mo this time na we have the butterfly. Mga gusto mo baguhin o gusto mo ayusin. Kasi of the butterfly, isa changes. May mga well-wisher ako nakita sa iyo. Yan, parating, no? Uy, dealing or relationship with a man. Pwede ikaw ito or someone o pwede siya yung dog, no? Or maybe you have a dog sa iba sa inyo. O may mga kambing kayo, tupa or ram, kung ano man yan. Yun. Baka iba dito may mga butterfly. Baka makakita ka ng butterfly, ah. Kung ano man yung mana yan. Connection sa'yo. And increase in a material wealth or spiritual growth. So, iba sa inyo is magkakaroon ng mga spiritual growth talaga, no? Nando sa point na yun. Or, kasi na dito si Dog, you need to be more on loyal when it comes to your spiritual growth. Kumbaga, nandito rin kasi si Butterfly, kung kinakailangan mo na mag-focus, mag-meditate, gawin mo. Nandun yung point na yun. And in that situation, yung mga pakarap mo sa buhay mo, makakarap mo. Kumbaga, mas more ka kasi magkakaroon ng connection sa taas. Diba? Hindi ko naman sinasabi na, ate, ba't hindi ba, pag hindi ba nag-meditate, hindi makakaroon ng connection? Hindi naman. Hindi ko naman sinasabi ganun. But, if you are the chosen one, and you're doing your mission, mas malapit ka sa ano. Kumbaga, may mga gagawin kang mission sa buhay mo na mas mag-guide ka nila to growth sa mga pangarap mo sa buhay mo. Kasi ano yan, the chosen one kasi is ano yan, bihira kasi mangyari. Bihira kasi baka mangyari mga chosen one. Pili or nasa tamang panahon o tamang pagkakataon ibibigay yan sa'yo. If you are the chosen one, darating, kahit hindi mo pilitin, kusa siya magbubukas. Kusa niya ibubukas sa'yo yung pintuan na yun. Ganun ang chosen one. Nang kahit wala kang gawin, kahit hindi mo pilitin, kung para sa'yo, para sa'yo. O, di ba, napunta tayo doon. Eh, syempre, increase in a material wealth. Nado yung point na unti-unti o paparating at mapuntahan na sa iyong material wealth situation. Kasi, maaaring iba sa inyo is may goldfish, ganyan. Yan. Alam mo, when it comes sa goldfish, nagbigyan na naman ng payo sa atin, madaldal talaga ako. When it comes sa goldfish, ang sabi nila, hindi ko alam kung tama ako, kailangan ng 8 or 7 na isda, tapos lagyan ng isang item.
parang nandun sa point na yon. Kasi why may item? Kasi parang yung item kasi is to sip yung mga negativity. Parang nandun po. Tapos, di ba, golden to. Yun ang pagkakaintindi ko, ha? I-research nyo na lang. Yan. Congrats, ha, kung ano man yan. Or pwedeng itong tao na to, itong si man, ang magbibigay sa'yo ng material wealth. Diba? Or ikaw magbibigay ka ng material wealth with someone. Vice versa tayo. And we have the March. March is the 3 hours, 3 minutes, 3 hours, 3 days, 3 weeks, 3 months, or by March. May mga lungkot ako na nakita sa'yo. O pwede nangyari na o mangyari pala. May mga lungkot, mga disappointment man yan, or may mga, kasi nandito rin si Ram, di ba? Pwede ikaw yon magbibigay ng disappointment with someone, or siya magbibigay ng disappointment sa'yo. Yan, may mga lungkot, pag-aalala, o kung ano man yan, na medyo matamlay. No, wag naman sana health. Yan, kung ano health, kailangan nyo rin mag-focus sa health nyo. Or maybe itong tao na to, magbibigay sa iyo ng disappointment, or ikaw sa kanya. Or siya yung matamlay. No, baka may mga health issue kayo na handyan sa sitwasyon nyo. Obstacle to overcome. May mga obstacle na unti-unti mo nang makakamit or malalakpasan kasi nandito si araw, andito na rin yung mga ano ba yan? Ano ba to? Dahon, puno, di ba? Ibig sabihin, unti-unti mo nang makakamit ang iyong tagumpay. Kaya nandito rin si Golden Fish. O, di ba? Congrats. Kumbaga, nandito rin yung sitwasyon na don't lose hope. Kumbaga, with the march and the hills kasi is don't lose hope. Kung mawala na pag-asa kasi andito si Golden Fish. Yan, may mga obstacle ka na by the second half na makakaramdam ka ng pagkagaang. Great worry over nothing. Ano ba talaga iniisip mo? Ano ba mga inaalala mo sa buhay? Nakakatulong ba yan? Mukhang hindi naman di ba? Wala na mag-focus dyan. Kung ano mo yan, mukhang magkakaroon ka ng mga worrying situation, no? Someone's going out of your life or the end of a situation. Pwedeng, when it comes to ending, pwedeng someone who's connected sa'yo, or kakilala mo, pwedeng ganon, or makaka-receive ka lang ng information, yan, may mga ending ng buhay. Pwedeng pet, or pwedeng someone, or halimbawa lang is may aalis sa buhay mo. Halimbawa, maghihiwalay kayo, o kaya mag-a-abroad siya, o kaya iiwasan mo siya, iiwasan ka niya, yung mga ganong sitwasyon lang, no? Sa iba sa inyo. Or nandito yung pagtatapos sa isang sitwasyon kasi nandito na rin sa obstacle overcome di ba? Or, nandito kasi si Marsha kasi Well, it is a time to end that situation. Ba't ba ano bang iniisip mo? Di bali kung yayaman ka dyan, di ba? Di bali kung magiging okay yung health mo dyan. Tsaka mag-isip ka. Di ba? Kung ano man yan, sitwasyon. Tingnan natin ang energy. Sagittarius, second half. Your energy is the Empress. Ay, namatay yung iPad. Ano po? Energy mo. Okay, when it comes sa 7 of Cups. Okay, energy mo. Energy mo is may mga new idea ka or may mga new opportunity ka na naiisip this time o may mga bagay ka na pumapasok sa isip mo, ganyan. Nandun ka sa point na nagkakaroon ka ng pagde-daydream, fantasizing, ganyan. And then, ang nakikita ko rin na iba sa inyo is sa iba sa inyo, mas more kang magiging more on mature this time sa nakikita ko dito. Hoping hindi stagnant sa iba ito, sa nakita ko to. But sa nakita ko, hindi naman ganun ka-stagnant kasi parang nandun sa point yung energy mo, there's a closing situation ako na nakikita sa iyo. Or nandun you living the past situation. Ganun. Halimbawa, naging hard masyado yung situation mo in the past and this time is there's a renewal situation happening to your life. Nandun na yung mga development, kumbaga nandun na yung kasiyahan, nandun na yung pagpapahalaga o pag-aaruga sa sarili, nandun na yung fullness in life, mga ganon. Ang nakita ko ngayon sa yung energy dito. Mas more ka nagiging mature this time. And then, marami ka rin iniisip sa nakikita ko dito
Hindi ko alam why, but marami kang iniisip. You try to make it balance yung situation mo this time. Pero hindi ko naman alam ko naman na hindi mo maiiwasan na mapag-isip talaga. May mga bagay din kasi ako nakita na parang sinisiyasat mo, may mga urong-sulong, or may mga naghahanap ka ng katotohanan, may mga sitwasyon na you want to recover dun sa sitwasyon na yun, o may mga tama ba to, kailangan ba, ano ba dapat, ito ba, ito yung ba, mga ganun, paghahanap ng mga katotohanan man yan, or ano, pagmumuni-muni actually, sa iba sa inyo. Tingnan natin ang parating. Ano parating? Kay Sagittarius. Oh, okay. Pwede explain mo sa akin? Okay, parating. Devil! Pangit. Pangit, biglang pangit. Tingnan natin, mali mo may ano to. Tingnan natin. Ay, oo nga. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, may babae makikipag-usap sa iyo? Ano nakita ko dito? Or maybe this is you? Makikipag-usap ka? Kasi di sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Or, we have, it's more on fire siya. Parating sa'yo may tao makipag-usap sa'yo. Babae man siya o lalaki? Kung lalaki ka, baka babae. Basta babae kasi nakita ko dito. Pero wala kasi naman talaga ano dito, gender. Ganyan. May babae daw makikipag-usap sa'yo or may tao makikipag-usap sa'yo. Sabi dito. Para may sasabihin siya sa'yo na isang sitwasyon na mahalaga, na maaring, or ikaw ito sa kanya, na parang ito is pagsasaayos o may aayusin, parang ganun, o may i-change, o may ita-transform, or may mga ita-transit na situation na doon sa point na yon, yung pag-uusapan nyo. Hindi ko alam in what way eh. O pwede, kung ano man pagsasaayos or pagbabago or ano man yan. Na yun, may makipag-usap sa iyo. And also, ang nakikita ko sa iyo rin dito na parating sa iyo is may tao na may dark thoughts sa iyo. Tapos ikaw pala to no? Salbahe lang si ate. Yan, dito sa sitwasyon sa card na to, may tao na may dark thought. Mag-ingat ka pa rin. Pwedeng may tao rin sa iba, may tao dito na magsasalita sa sayo ng mali. Kumbaga, yung salita niya na yon is paniniwalain ka niya sa sasabihin niya. Pero mali yun. Kumbaga, it's more on sa kanya. Kumbaga, it's more on sa kanya tama yun. Kasi parang paniniwalain ka niya in a wrong way. Hindi ko alam why eh. Pero nahando sa point na yon. Parang pwede rin sa iba na dito is paaamuin ka niya. Ganyan. Iaano niya yung isipan mo na maniwala ka sa kanya. Mag-ingat ka. Yun na, nakita ko. And also parating sa iyo is there's a gift. Ako na nakikita na parating. There's a gift or makakareceive ka ng gift, pagmamahal o tulong o pera. Or vice versa. Ikaw ito doon, kung sino man yan. So nakita ko dito iba sa inyo may mga multiple priorities ka na gagawin, at yung iba sa inyo is may mga i-evaluate kayo na isang sitwasyon sa buhay mo. Yun ang parating sa iyo. Mag-ingat ka sa mga bagong makikilala kasi medyo hindi maganda yung energy nila. It's more on toxic. Ako nakita dito nasa iyo pa rin to. Kasi ikaw lang din naman ang makakapagpapa. Ingat ka rin sa tukso. Kung ano man yung tukso na yan. Pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa
mga pananalita mo na hindi maganda o sila o kaya mga bago makikilala mo o kaya sa sarili mo, syempre. Kumbaga may mga point din kasi na kailangan mo i-cut sa buhay mo, alisin sa buhay mo, i-release sa sarili mo. Ganyan. Iniinom mo man yan, kinakain mo man yan, o mga bagay na makapagpapahatak sa'yo pababa, mga ganyan. Tingnan natin ang dapat iwasan ng Sagittarius. Ano po dapat iwasan ng Sagittarius Universe? Inyong. Ano ba yun, anak? Ano ba yun? Bango ng anak ko, wow. Dito sa, mabango na. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo ang isang sitwasyon na makapagbibigay sa'yo ng pressure. Ganyan. Umiwas ka doon sa sitwasyon na yon. Iwasan mo rin na hindi mo pahalagaan yung mga tao na nasa paligid mo. Iwasan mo na hindi ka makinig sa mga payo o opinion ng ibang tao. No, iwasan mo, okay. Kumbaga nandito yung point na you need to be slow in any situation of your life kasi kailangan mong mag-make sure kung okay ba or hindi yung sitwasyon. Makakatulong ba o hindi. Ano ba yung magiging cause or kumbaga advantage and disadvantage, mga ganon. You need to be very para magiging ka. Slowly but surely. Alay ko naman, anak! Nagdala pa ng pagkain talaga dito. Kakainin ba ni mami yan? Yun. Kumbaga, handun din yung point na you need to choose your battle. Diba? Iwasan mo is not to escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. Ganyan. You need to get away with something. You need to find peace then and you need to start and you begin into your life. And nandun din yung point na iwasan mo siguro yung mga tao na sinungaling o maging sinungaling. Ganyan, yung mga pagkakaroon ng mga sikreto or paglilihim man yan sa sarili mo. Sa sarili okay lang yung sa ibang tao, di ba? Halimbawa sa karelasyon mo o kaya sa kapatid mo, ganyan. Iwasan mo yung manipulative situation. Pwedeng ikaw ito sa kanila or sila ito sa iyo. Umiwas ka na lang hanggat maaari, no? Iwasan mo yung ma-stuck ka in your situation, tamarin ka, and then ma-stagnant ka or mawala ka sa mga decision mo. Kumbaga, hindi ka makapag-isip maigi sa mga decision mo, ganyan. Yung mga matitigas ang ulo, kung ikaw matigas ulo mo, wag naman sana, di ba? O yung mga tao na hindi nakikinig or matigas ang ulo. Yung maging irresponsible ka or ma-lack of success ka, ganyan. Ma-unproductive, isa rin yun. Tsaka hindi makapag-focus. Habaan mo rin yung pasensya mo sometimes, no? Ganyan. Tingnan natin ang love. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Yung pahalagahan. Yung sarili mo, pahalagan mo din. Nurture yourself. Kung may mga bagay na kailangan mo na magkikembot, kembot, lakad-lakad, galaw-galaw, why not? Gawin mo, di ba? Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Sagittarius, in love. Ay, meron, no? May bagong love. Ano to? Sikreto ba to? Teka, tingnan natin, ha. Okay, when it comes sa love. Yes, meron kang love. May love dito, no? Pero bakit ganito? We have the 10-10. Ibig sabihin, pareho kayo may connection? Pwedeng may connection na to sa iba? Or pwedeng ikaw ang may connection and then gusto niya kumonek sa'yo. Nandun sa point na yun. Yun na nakikita ko dito. But there's an offering of love dito sa nakikita ko sa iyo. Yun nga lang, bakit kaya siya nag-aalala?
Nag-aalala siya kasi magkakaroon ng third party. Kaya nagkakaroon siya ng pagkokontrol na emotions. Kasi parating, pwedeng nandun yung point na iniisip ka nitong tao na 'to, kasi nandito yung pag-iisip. Nasa iyo na yan. Sa mga nagkahiwalay naman, sa mga nagkahiwalay, oo, kasi nagkaroon ng pagsisinungaling, nagkaroon ng burden, struggle, problem dito sa naging matagal naman kayo kahit papaano. Yun nga lang, nagkaroon talaga ng regret sa situation na 'to, 'no? Nagkaroon ng ending, sinasabi niya pero may connection na 'to. May pamilya ba 'to? Or may connections na siya talaga dito? Nandun yung nahahatak pa rin siya ng connection, eh, may third party ano, nahatak pa rin siya ng connection na ito kahit nagkahiwalay na kayo or ikaw ito. They still spy, ang dami nun tiya. Ini-spy ka pa naman niya or maybe ikaw yung nag-i-spy dito. No? Yun ang nakikita ko dito. Sa mga single, baka makilala, tinitingnan ka rin ito. Sa mga single, ini-spy ka rin ito. May pag-i-spy kasi ako nakikita. Yun. Tinitingnan pa rin niya yung social media mo, if ever na meron ka, kung ano mga social platform na meron ka. Dito. Kung kayo naman is in connection, yes, nahandin yung caring, patient, nurturing situation when it comes in this connection. Nahandin naman yung saya, kahit na may mga panahon o pagkakataon na na parang hindi ko nakikita na naghahanap ka pa ng more dito, pero may hinihiling ka. Alam mo yung parang pag ganito okay lang, parang nandun sa point na yun. Kontento ka naman pero kasi nandito si Nine of Cups. Andun ka pa rin sa point na yun. Or pwede na may mga issue sa connection nyo, 'di ba? Sa part niya o sa part mo. May mga issue situation. Nandun sa point na yun. Pero handun yung isa sa inyo nagiging more on patient, mahalaga ka talaga, nurturing. They think you as his future, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Hindi pagmamahal. Hindi ko lang maintindihan. Isa sa inyo, may konting, either this is a secret or illusioning, or may mga bagay na iniisip lang siya, or nahandoon yung sadness. Depende. Iba-iba kasi kayo ng takbo ng isip. Hindi kayo pare-pareho magtugma-tugma. No energy reading tayo. Yun ang nakikita ko dito. Kung may mga third party, ang iba dito, problema dito, family connection eh. Hindi ko alam kung ano yung related, basta may family ako nakita. Yun ang ano, nagiging blockage. Ay, buti na lang, nakita ko yung pupunaan ako. Yun ang nagiging blockage na connection ng iba. Family. So, iba dito, yung pagiging immature ng isang tao. Yun. Siguro na yung point na may hinahanap pa yung isa. Sa ako may mga third party dyan, ha. Sa iba may third party. Alam niyo naman siguro kung anong gagawin siya pag may third party. Ayan, oh. Lumalabas na nga. Lumalabas na nga. Ate, nagigigil yun. Hindi, alam niyo na yan. Sa mga nagkahiwalay, yun. Siyempre, nahatak pa rin siya. Ano ko nga, napapanaginipan ka pa nito. Nasa isip ka niya. Money ni Sagittarius po. Kamusta po ang money ni Sagittarius sa second half ng February? The Sun. And the Page of Wands. Okay, what comes sa money mo? Sa money mo, hindi ko naman nakikita na ganun kasayad ang money mo, no? Well, may nale-let go. May lumalabas. Natural naman talaga yun. Kahit naman papaano, nandito naman si Sun, ibig sabihin, kahit papaano, na-achieve mo yung gusto mo. Pwedeng sakto lang, or hindi ka naman talaga ganun na halos hindi ka na makakain. Nando sa point na yun. Dito, kasi we have the Sun, handun yung success talaga, or handun yung excitement. Pag dumating na, na-excite ka na. Pag nandiyan na, na-excite ka na. Nagkakaroon naman din kahit papaano ng recovery. Kahit mahirap, nagkakaroon pa rin ng recovery pagdating sa pera mo. Sa nakita ko dito. Yun nga lang, wag mo na lang balikan din yung mga ibang nakaraan na sitwasyon. Pero kung may mga unfinished business, as natural yun, bayaran mo. Kailangan mo resolbahan, di ba?
And may mga parating pa nga na offer sa'yo eh, no? Maybe this is an opportunity na makakatulong sa'yo when it comes para mas magkaroon ka pa ng income o mas lumago pa yung pera mo. Ganyan. May mga opportunity ako nakikita na parating sa iyo. Yun ang makakatulong sa'yo. So, iba dito, nandun yung plan. Pero mag-ingat ka, oh. May malalaman ka na may tao dito na nagsisinungaling pagdating sa pera. Oo, basta pera connected siya. Advice. Anak, patingin ng ano mo, may musang ka. Advice. Mag ano ka, talasan mo yung isipan mo. Magkwenta ka na. Sabi ganun, magkwenta ka na kasi may nagsisinungaling eh. Baka mawalan ka ng pera, kung ano yan. Basta may malalaman ka raw. Talasan mo yung ano mo, isipan mo. Advice. Okay, when it comes sa advice. Okay, when it comes sa advice is kailangan mo, halimbawa may mga problema ka, ganyan. O kaya may mga iniisip ka ng mga bagay-bagay na sitwasyon is you need mo rin na i-share sa tao na trusted mo. Ganyan. Hindi mo naman din kailangan na sarilihin yung sitwasyon mo o yung nararamdaman mo. But if you want lang naman, sinasabi dito, no? Yan. Ang advice din sa'yo is, syempre, kailangan mo daw magkaroon ng mga bagong pananaw sa kinabukasan or may mga dapat kang baguhin sa sinasabi dito. Kung gusto mo daw na mag-try ng mga new path, why not? But pag-isipan mo siya sa nakikita ko dito. Diba? Makakagood ba siya or hindi? Makakasakit ba siya or hindi? Mga ganun sitwasyon. Be open lang din, no? And then, ang payo rin sa'yo is you need to forgive or accept or kung may mga bagay na need to heal or to recover, ganyan. Kung may mga bagay na you need to release the pain or release mo yung mga bagay o sitwasyon na yun, gawin mo. Yan, ang sinasabi dito. Kung may mga kailangan mong pag-usapan, makipagbate, gawin mo. Depende sa'yo, no? Ang action na to. Yun ang sabi sa'yo. Aba, meron kang ano, oh. May hinintay ka. Pero may mga papasok sa'yo na ano, oh. Na pera or valuable things o kaya naman may mga achievement, goal, getting together, ganyan. Happiness, surprise parties, event, ganyan. Bari iba dito is may mga pupuntahan kayo na mataong lugar. Ako na, may excitement eh. Hindi ko alam ano yun. May excitement daw. May exciting situation sa'yo. Ano tinitimbang mo? Para may tinitimbang kang sitwasyon. Kaso may disappointment, makakaramdam ka ng, hindi ko alam kung if you are feeling stuck or magkakaroon ka talaga mga questioning when it comes to your mind or you feeling stuck or may mga bored situation ka sa buhay mo. Kung gusto mo ng bagong trabaho, meron. May mga offer ako nakikita sa iyo, no? Depende lang to siguro kung paano mo siya actionan. So, nakita ko dito. Ingat ka na lang sa mga hungry situation or mga galit or ano. Tsaka ingat ka rin sa sa apoy. Ingat ka sa apoy. Yan. Kung yung mga pwede mapag-umpisahan ng apoy, ganyan, ingat ka. Tingnan mo yung mga saksakan mo, okay ba sila? Hindi ba pag nangitim na, actionan mo na. Maging aware kayo, no? Arigato namaste, God bless.